Hi loves! Ayun, so bago ako matulog, so gagawin ko muna yung video na to, mabilis lang. Okay, dun sa mga nagtatanong sa kanilang mainnet checklist, sa number 9 na orange po yung nagpapakita sa inyo. Diba? Green na po yung 1 to 8 nyo, pero yung number 9 ninyo is orange pa rin siya. Ibig sabihin, hindi pa po natra-transfer yung transferable Pi coins po ninyo sa inyong Pi browser wallet. Okay? Kasi itong number 9 yan, dapat ipaprocess niya na po yung transferable coins ninyo, no? Pi coins ninyo sa inyong wallet mismo. Ito sa akin. Pakita ko siya sa inyo. So, meron na tayo atang answer dyan sa tanong nyo, mga loves, no? So, ito yung transferable ko, mga loves. Ito yung 35 Pi. Nakikita nyo, hindi din siya na-transfer sa akin. So, yung transferable na yan, kailangan natin mag-green muna yung mainnet checklist natin, no? Bago siya ma-transfer sa Pi wallet browser natin. Kasi guys, hindi po natin masasell yung Pi coins natin if wala po siya sa available balance natin sa Pi browser. So, ipapakita ko muna siya sa inyo para makita niyo yung process, no? Kailangan sa Pi browser, sa available balance mismo siya darating. Ayan, dito mismo, sa available balance mismo siya pupunta yung Pi coins natin before natin siya pwedeng masend sa other crypto wallet like OKX or kung ano man pang ibang wallet na nandun nakalist po si Pi coins, okay? So, I hope nagigets nyo ako, no? Pag di nyo ako naintindihan, mag-comment lang po. Gagawa tayo ng isang tutorials, okay? So, ngayon, ang problema natin ay eto siya, yung mainnet checklist natin, no? Merong isang comment dito na sumagot, no? Sabi niya dito, tama po ma'am, ang sabi nyo kasi yung sa akin po, yung number 9 dati ay orange, 6 months ang hinintay ko mabuti. Nitong February 24, 2025, nag-migrated na po, tuwang-tuwa ako. So, ibig sabihin, 6 months, ibig sabihin, linak up niya po yung coins niya, I think, ng 6 months. Kasi 6 months inantay niya eh. And dito sa lock up natin, mga loves, ang meron sa ating lock up, ayan, meron 2 weeks, 6 months, 1 year, and 3 years lang po yan. So, sinasabi ko nga sa inyo kung bakit hindi pa nag-green yung ganito nyo, number 9 ninyo, is dalawa lang po yung rason dyan. Baka po yung lock-up period natin is, pag na-unlock po na yung Pi coins natin, tsaka po siya matra-transfer sa ating Pi browser wallet. So, kung 3 years ka nag-lock up, di 3 years pa din aantayin mo para ma-transfer siya. Pero sa akin, yung isa namang rason is baka kailangan natin maging active for 14 days. Kasi meron dito sabi na i-hold for 14 days, diba? Sa number 9, sabi niyan. Pero, ayan, meron nang nakasagot. Pero still, try pa rin natin. Try pa rin natin antayin ng 14 days. Pag hindi talaga siya na-transfer ng 14 days talagang, kailangan nyo pong antayin yung lock-up period ng inyong Pi coins. Yung ang dami kasing nag 3 years, mga loves. Marami sa GC natin ang nag 3 years. Sa akin, 3 years din po yung pinili ko. Yung pinaka first 2 weeks lang yung pinili ko na lock-up. So, after 2 weeks, na-transfer naman siya. Tapos, nilock-up ko ulit siya ng 3 years. So, diba, ang talino ko rin. Linak up ko ng pangalawang lock up, 3 years yun, kaya nag-antay din ako ng 3 years. Mag-3 years siya ngayong May 21, 2025. So, i-update ko kayo after 3 months kapag na-unlock na po yung coins ko. At kung yung transferable ko dito na 35 Pi, na-transfer na siya sa aking Pi browser wallet dahil na-unlock yung Pi coins ko, o di, tama. Yun yung sagot sa ating mga tanong. So, update ko kayo after 3 months, mga loves, no? And syempre, lalabas din yung mga ibang other tutorials, other experiences ng mga ibang Pi coins, pioneer, mga Pi holder, no? Pi miners, ayan. So, siguro i-share din nila. So, yun. Nagsasagap lang din ako ng mga informations kasi hindi na pwedeng mag-isa ko lang. So, ang dami nagko-comment sa videos natin. Puro number 9 yung problema nila, yung main checklist. Natsambahan ko lang din sa akin na nakapag-KYC ako noong 2022 pa. So, I hope, no, nasagutan yung questions natin kung bakit ganun yung number 9 natin. Kasi lahat po, kahit sa Facebook pupunta kayo, yun din yung problema nila. Puro number 9. Yung migrate to mainnet talaga. Kasi, syempre, yung ibang miners, gustong-gusto na din nilang i-sell yung kanilang mga Pi coins, diba? May value na. So,
Maalay nyo mga loves, yung nalock up dyan ng 1 year, 3 years is mataas yung value ng Pi coins at that time. Diba? Hindi natin alam. So, yan. Yung iba, nagba-buy and sell na sila. But anyway, ayan, make sure to make more research kasi once na mag-hold kayo ng Pi coins, no, this is risk. Hold at your own risk kasi hindi natin alam yung price nga. Pataas, pababa, pataas, baba. Hindi mo alam kung kikita ka dyan or hindi. So, for me, ayun, magmamining na lang ako sa aking Pi network. O, diba? Mag-invite ako para dumami or para lumakas yung aking mining rate. And yung mining rate ko is ayan, 0.44 na yung mining rate ko. Kasi may active na 52. Pero lahat yan, hindi po yan hindi, mga 50 yung hindi nakapag-KYC dyan. Antayin ko pa. It's okay. Ayan. So, yun lang na share ko, mga loves. Ay, mag-comment lang kayo. Share your ideas sa comment section at pwede nating i-share dito sa ating YouTube channel. Para naman, ayan. Pwede rin kayo mag-research ng iba pang videos. Ayan. So, yun lang. Thank you for watching. Matutulog na ako.